Tipan mo poon sa amin ay huwag mong lilimutin, nang may abay huwag apihin, at kalaban mo'y matigil sa kanilang paniniil. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ang mga pagbasa natin ngayon, lalo tigit pa ang mabuting balita, ay waring natutugma sa panahon sa mga araw na nagdaan hanggang sa ngayon. Kaya madali ninyong makapa kung ano ang mensahe na gustong ipaabot sa atin ng Panginoon sa ika-19 na linggo sa pangkaraniwang panahon. Sa mga panahon na tayo ay nangangamba at medyo na babahala, lumapit at kumapit pa tayo sa Panginoon na minsan nanghihina ang ating paniniwala, kahalintulad ng mga nabanggit sa mabuting balita. Ihingi natin ito ng paumanhin at kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y pinalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, pinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Ama makapangyarihan, Panginoon Yesu Cristo, Tutunan ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulubog sa tangan ng Ama, maawa ka sa amin. Lamang ang banal, Panginoon Yesu Cristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritu na sa amin kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, nararanasan ni Elias ang Panginoon sa banayad na ihip ng hangin. Patunay lamang na kasama natin ng Diyos maging sa mga tahimik at karaniwang karanasan. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at mihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga sisisi at di nababalik sa gawang masama, ang magpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap.
Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupay magbubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Sa ikalawang pagbasa, nagdadalamhati si San Pablo para sa mga Hudyo na ayaw tumanggap kay Kristo, bagamat nakipagtipan ang Diyos sa kanila at itinuring sila bilang mga anak. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang
manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus at naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad. Nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig, multo ang sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit, nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Mga kaibigan, ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Okay, magandang umaga sa inyo. Kumusta naman kayo? Kumusta ang mga may asawa sa panahon na ito? Kayo talaga, maaga kayong gumising. Dapat mayat-maya pa. Pag malamig ang panahon, Couples for Christ, makipagpalit kayo na kayo naman ang dapat pang alas 5. Nakita ba ninyo ang busing nyo kahapon? Pumarito? Yung mga nag-attend kahapon. Narito siya. Isa siya sa may magandang kalooban. Makikita na naman kami bukas. O, di ba? May blessing ako sa kanya sa Tarlac City. Okay. Kayo, bayan ng Diyos, kumusta naman kayo? Matapos ang pagbisita ng obispo kahapon, siya ay masaya sa inyo. O bakit daw? Bakit masaya ang obispo sa inyo? Yung mga nagsimba kahapon, sabi niya, masaya ako sa inyo. Masaya ako sa iyo, Father, na dito kita dinala. O. Ayan ay great consolation na matanggap natin bilang a sort of affirmation and appreciation sa bawat isa sa atin as a church. Siyempre, hindi niya naman akalain, hindi niya naman inaasahan, basta tumutugon din siya kung ano ang bulong ng Espiritu sa kanya. Nasa kadahilanan, bago ang latagan ng assignment, maraming mga bubuyog sa kanyang tainga. Alam niyo ba ang mga bubuyog? Kaya't na ano yung tainga niya? Nasira ang pandinig. Sinunod niya the leading of the Holy Spirit. Ganun talaga tayo. Susundin ang gabay ng Espiritu Santo. Sa mga edad ba ninyo, sa mga edad ba na mayroon tayo, naranasan nyo na ba na magbumulong ang Espiritu Santo sa inyo? Hindi naman talaga tayo kakausapin ng harap-harapan at hindi iyan mangangalabit, ngunit magpaparamdam. Kahalintulad ng nangyari dito sa mga pagbasa at sa mabuting balita. Siyempre, sa mga may pamilya or kahit naman isang individual lamang naranasan o mararanasan ang sadyang tunay
the lowest moment or the lowest point of our life in our faith journey. Sa paglalakbay ng ating pananampalataya, lalo tigit pa sa inyo may mga partner sa buhay, sadyang tunay na kayo ay yayanigin, titingnan kung hanggang saan ang inyong paniniwala at pananampalataya na mapanatili sa buhay pag-ibig. Kami rin, mga kaparian, hindi ligtas, yinayanig ang aming buhay kung sadyang tunay na kami ay makaiilag sa mga paanyaya to commit sins. Nariyan every now and then. Pag may biyaya, kahalintulad kahapon, so visible the presence of God. Ngunit, mayroon talagang mga temptation to commit sins. Pero dapat tayo ay aware sa mga bagay na iyon para mapanatili natin ang ating commitment. Sabi nga, the fall down of every priest, mayroong yumayanig na demonyo. The fall down or the failure of every relationship ng mag-asawa, mayroon din sumisingit sa inyong demonyo. Ngunit, tayo ay inaanyayahan sa mga pagbasa, lalo tigit pa sa mabuting balita, to get out from the cave, from our cave of comfort zone, and to establish more our faith sa Panginoon. Kahalintulad sa first reading, inaanyayahan na lumabas tayo sa kuweba ng ating comfort zone, ng ating mga pangamba at takot, at maging matatag, maniwala, at sumampalataya kay Kristo. Dito din sa mabuting balita, ganoon din, mayroong mga pangamba, mayroong mga takot, tulad kahapon. Kahapon ay Sabado, Biyernes ng gabi, early morning ng Saturday, mga around 1 o'clock, 2 o'clock, kalakasan ng tubig, ng ulan, kung kayo ay gising sa hating gabi. Sabi ko, Diyos ko, Lord, paano kaya bukas ang blessing ng obispo, but I surrender everything to you, beyond my control. Sabi ko, it is within your control. Siyempre, San Antonio, naway, pakainin mo muna ang mga tao bago ibaba ang ulan. Huminto ka muna kahit man lang ilang oras lang. Yun lang ang sinabi ko sa kanya at nangyari naman. O kaya, sabi ko, Diyos ko Lord, mayroon na naman pananampalataya. Minsan, kahit naman kaparian kami, may mga panghihina pa rin sa aming mga enkwentro sa buhay. Ngunit, ito ay pinagsusumikapan mapagtagumpayan na kung tayo ay ginugupo ng mga paanyaya ng hindi kagandahan para tayo ay magkasala. Manghina ang ating pananampalataya. Sa kahinaan ng ating paniniwala, mabilis makapasok ang demonyo sa ating isipan, sa ating sarili mismo. Kaya tayo ay nagkakamali, kaya tayo ay nababagsak. Ngunit dito, sa mabuting balita, na kapag hinayanig tayo, kahalintulad ni Pedro, sana to the rescue, tayo ay makatawag sa Panginoon. Hindi kung sino-sino ang tatawagan, hindi kung ano-ano ang pamamaraan bagkus sa konteksto ng panalangin. Nanghina din ang kalooban
ni Pedro na siyang kumakatawan sa imahin ng mga alagad, ng mga apostoles. Ang context ng ating gospel ngayon, after na sila ay makapagpakain ng 5,000 men nung nakaraang araw. Kaya't naman, kagandahan ang ginawa ni Jesus. May malasakit naman si Jesus sa kanyang mga sinusugo, sa kanyang mga alagad. Pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna na sa kabilang ibayo. Sa kabilang ibayo para magmisyon din. Ngunit si Jesus ay nanalangin muna. Nanalangin. Maaari. Pinauna niya na ang kanyang mga alagad para magkaroon ng pagkakataon na makapahinga din sila. Kaya't ito naman si Jesus ay nag-iisa umakyat sa bundok upang manalangin. At nang kanyang sundan ang mga alagad, siyempre nakasakay siya sa bangka. Nasa laot pa ang mga alagad na ito, nakita nila na mayroong naglalakad sa tubig, ang sabi ay multo. Multo. Talagang makakita ka nga naman ng anino, may multo. Ngayon ang tanong ko sa inyo, paano pag nag-iisa kayo kunyari dito sa kumbento, sa simbahan, tapos nakakita ako ng anino, anong sasabihin ko kaya sa isipan ninyo? May multo. May multo sa simbahan, may nagmumulto. Iyon pala hindi multo. Tunay na tao. Minumulto. May minumulto. Ako'y hindi mumultuhin. Malakas ang pananampalataya ko sa Panginoon. Silyado para lamang kay Kristo. Para lamang sa Panginoon. Ang sasabihin ko sa anino, sorry na lamang. I was taken by the beautiful girl, the Blessed Mother. Sorry na lang. Dito, samahan mo na lang ako at tayo ay manalangin. Ngayon, sa konteksto ng ating mabuting balita, naranasan na ninyo na yinanig kayo sa buhay may asawa, sa buhay pagpapamilya. Hindi man sarili ninyo, bagkus maaari sa mga anak ninyo na kung saan kayo ay mapapahinto, mapapagmasid, mapapagnilay at dadalhin kayo sa paninikluhod nito. Kahalintulad ng aking nakita sa aking mga magulang before, nung kami ay lumaki na. Ako ang bunso, siyempre yung mga kamanghuran, mga matatanda na unang lumaki. Ang sabi, mayroong unsutil, pero hindi panalo sa kasutilan ko. Sabi ng aking ama, ano ang nangyari sa anak na ito? At medyo sutil, hindi naman ito ang itinuturo namin. Ngunit lumalabas ng kusa. Ngayon, dinadala sa buhay panalangin, napapahinto, napapagnilay, kung kanino kakapit, kung kanino mananawagan, kahalintulad kay Pedro, nanawagan sa Panginoon at insigida. Naintindihan po ba ninyo ang salitang insigida? Immediately, tumugon si Jesus. Sabi, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, narito ako to the rescue. Huwag kang matakot. Iyan naman ang aming bukang bibig noon. The time na comprehensive examination namin sa School of Theology, sadyang tunay na nakakatakot. Haharap ka sa panel of judges, mga professor, mga priest professor na mga sutil. Walang pari-pari, walang kaibig-kaibigan. As you stand out before them, patunayan mo na mayroong kang alam, na mayroong kang natutunan. The more na medyo pag naramdaman nila, na medyo alanganin ka, the more na papanain ka ng mga tanong. You need to be, sabi namin, huwag tayong matakot. Sa 4 na taon na pabalik-balik tayo dito sa School of Theology, ito na. Kaya't kami noon, during the comprehensive exam, sadyang tunay
may nervyos naman, kaya yung natulungan kami ni San Miguel. Alam nyo ba si San Miguel? Nakalagay sa bilog. Hindi namin, without using any wine glass, talagang tunggak, lumakas ang loob. Maging matatak ka, tapangan mo, makakalusot tayo dyan sa sutil na pari na yan. Ang dean namin noon, bagong graduate sa Leuven University sa Belgium, sadyang tunay na gumaganti sa hirap niya doon. Kaya't kami naman ay pinahirapan ng tudo. O nakalusot din. Sabi namin, akala nyo lalalaga pa kami, hindi. Narito si San Miguel. Pero nung kapanahonan na iyon, waring walang naramdaman na dumaan lang sa lalamunan. Naramdaman namin yung medyo, yung effect afterwards na nahimasmasa na kami. Kasi before leaving the room, bago ka lalabas, sasabihin naman nila, pass or fail. Kaya kawawa naman yung mga na-fail. Luhaan talaga. So sasabihin nila, siyempre may consolation, huwag kang mag-alala. Sa susunod na taon, tibayan mo na, tapangan mo nang humarap sa kanila, manindigan ka sa mga tanong nila, kung ano ang kanilang gustong palabasin at gustong marinig na tayo ay natuto. Dito rin, gustong marinig ng Panginoon na ipahayag natin siya kahalintulad ni Pedro, "My Lord and my God, ikaw lamang ang aming maaasahan." Immediately, insigida, sinagip ni Jesus. Ayaw ng Panginoon na tayo ay lumubog sa mga hindi kagandahang bagay at mapariwara ang ating buhay. Kaya't nariyan siya. Iniuunat kaagad ang kanyang braso upang tayo ay saluhin. Kahalintulad ninyo mga magulang, kahit naman gaano kasutil ang inyong mga anak, ayaw naman ninyo silang lumubog sa anumang bagay. Kahit naman sila ay makasalanan para sa inyo, nariyan pa rin ang pag-unat ng inyong braso to extend your help. Iunat, saluhin, to the rescue ang mga magulang. Walang masamang anak sa inyong paningin. Lalo't wala naman masamang anak sa paningin ng Panginoon. Na kaya't naman tayo ay nag-exist dahil sa Kanya. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Kaya't tayo dapat ay makipagtulungan lamang. Makinig. Napakinggan ni Pedro ang boses ng Panginoon, halika. Dahil ang tanong ni Jesus ay ni Pedro ay kung ikaw nga iyan ay palakarin mo ako sa tubig. Ang sabi naman ni Jesus, halika. Halik kayo mga anak ko na kayo ay mayroong mga pangamba sa buhay. Mayroong mga takot sa gampanin. Takot sa gampanin. Kaya tingnan ninyo kung babalikan natin ang mga araw na naghahanap tayo na maging mga kinatawan ng mga organization, may takot, may pangamba. Hindi ako, marami akong gawain, iba na lamang. Pag iyan ang ating bukang bibig, nakakalipas ang pagkakataon na saluhin ang biyaya ng Diyos. Sa tungkulin, kaakibat ng tungkulin na iyan, ang biyaya ng Panginoon. Hindi lamang makikita ang biyaya, ang nakikita natin ang bigat ng obligasyon. Pero kung i-rescue natin ang tungkulin na iyan, hindi naman tayo pababayaan. Amen. Nakita ba ninyo ang nangyari kahapon? Sinalo ko ang tungkulin. Hindi naman ako pinabayaan ni San Antonio. Nasa pananalangin, sinusuko, sabi ko, I surrender. Everything, San Antonio, dalhin mo ako sa mga taong makakatulong, makakatuwang, makakapagtrabaho sa akin. Siyempre, nananalangin sa mahal na ina. Siyempre, ang ina. Naranasan ba ninyo ang aking ina noon? Laging may nakatago yan. Pag hindi kami binigyan ng aming ama, to the last rescue ang aming ina. Bubulong-bulong kami diyan, mayroon ang iaabot yan, patago sa aming ama. O ganon ang mga ina.
Kung ganyan ang puso ninyo, mga ina ng inyong mga anak, how much more the Blessed Mother? Ibinigay siya sa atin na maging ina natin. Ibinahagi ni Jesus, ina ng simbahan. Para mabalikan ninyo ang mensahe na yan, basahin ang Ebanghelyo sa New Year. Iyan ang context. Ipinagkatiwala si Maria na maging ina natin. Kung maliwanag sa atin na siya ang ating ina, ina ng simbahan, ina ng lahat, hindi naman tayo mapapahiya na lumapit sa Kanya paulit-ulit na ipinaalaala sa atin sa novena ng Mother of Perpetual Health. Nariyan ang linya na iyan, na kung sino ang lumapit sa pamamagitan ng mahal na ina, hindi siya tatalikod na lumuluha, bagkus mayroong biyaya. Ito rin maliwanag dito sa atin na kapag tayo ay may pangamba, may takot, sana makapanawagan tayo sa Panginoon mismo to the rescue. At syempre, tayo ay sumunod. Sumunod si Pedro, naglakad sa ibabaw ng tubig at tuloy ang misyon, tuloy ang buhay. Kaya't kayo naririto, kahit tag-ulan, kahit hindi kayo komportable, kahit kayo ay in distance sa simbahan na ito, mga taga-barangay, kinakailangan ang sumakay, good enough para sa mga taga-karamutan. Ngunit ito, nariyan ang inyong pananampalataya na magampanan ang tungkulin. Behind that tungkulin, nariyan ang pagpapala ng Diyos. May God bless you all. Magsitayo na po ang lahat at ating ipahayag ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa naroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at hukom ng nabubuhay at ng mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Karamay natin ang Diyos sa bawat oras at sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Dumulog tayo ngayon sa mahabaging Ama ng may buong pag-asa at pagtitiwala at ang inyo pong itutugon. Ama, tulungan mo kami. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagligtas, sinagip ni Jesus ang iyong mga alagad sa gitna ng lawa. Patatagin mo ang simbahang naglalayag sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mahabagin, hindi pinabayaang malunod ni Jesus si Pedro. Gabayan mo ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono sa kanilang pangangaral at pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagkalinga, turuan mo ang bawat mamumuno sa pamahalaan upang makilala kanila sa gitna ng unos, kahirapan at iba pang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagpala, dumadalangin kami para sa mga naglalayag sa karagatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at iahon sila sa anumang uri ng tukso at panganib. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang lumilingap, dulutan mo ng ginhawa at paglaya ang mga kapwa naming may sakit, nagugutom at inaapi. Salubungin mo sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan.
pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Dakilang Ama, sa gitna ng mga unos ng buhay, sa iyo kami kumakapit tulad ni Pedro. Sagipin at tulungan mo kaming maging mga tapat na tagasunod ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahan loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng paggawa ng tinapay ito para maging pagkain nagbibigaw. Aming inampun, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyo, kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakipakinabangan at sa buong sambayan ng mga. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay na itong ng sambayanan, ang ipinamamagandang loob nung ibigay sa amin upang maihain ay siya namang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagkatubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitampok sa iyong luningning.
Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, napupuno Ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. sa puso at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, aming man, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, aming man, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa
ni Robert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. At sa tagubilin at nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating ipahayag ngayon sa pag-awit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ianya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin mo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa inyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. The Holy Communion.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kaya magsiupo muna. Sa punto po na ito, naging matagumpay ang ating paghahanda sa mga bagay-bagay, kaya't naman ang aking walang hanggang pasasalamat sa bawat isa sa inyo. Sa mga linggong darating, medyo slow down muna tayo sa mga gawain, makapahinga ang isipan, ang pisikal na katawan, ngunit tuloy pa rin sa pagbibigay papuri, pasasalamat sa Panginoon. Medyo kikilos na naman tayo pag pumasok na ang buwan ng September. Gawa ng dito simulan natin ang pagdalaw ng mahal na ina sa inyong mga tahanan sa gawain ng Black Rosary Group. At ito ay matatapos sa huling araw din ng buwan ng Oktubre. Kaya't sana suportahan ninyo ang gawain ng Black Rosary Group. Sa inyong lahat, maraming salamat sa mga tagapaglingkod sa altar, sa Couples for Christ, sa social communication, lector commentator, sa lay ministers, at syempre sa inyo mga mananampalataya. Ang social communication ministry ay nananawagan sa mga ilang individual regardless of the age na mahilig mag-post dahil may mga limitations, may mga restriction ang mga bagay na dapat natin i-post. Kaya't naman nagkaroon ng seminar ang ating diocese last July 25th na kinatawan ng ating kamananampalataya na si Mark Rafael. Kaya't sana, kung gusto ninyong higit pang mapaganda ang ating posting sa social media in observance sa mga limitation nito, makipagsangguni po kayo kay Mark Rafael para gumanda pa ang ating social media ministry. For a while, maraming salamat siyempre sa pamumuno ng kapitan. Very supportive ang ating kapitan at ang kanyang may bahay sa kanilang pangunguna. Kaya't naman nangyari ang tagumpay kahapon. Maraming salamat sa inyo. Siyempre nariyan din ang local government unit. Sa paglumapit tayo, hindi naman tayo napapahindian sa kanila, sa inyo. Maraming salamat. Magsitayo na po ang lahat. At ating idulog sa Panginoon ang inyong mga pag-aalay. Mass offered in thanksgiving from Bonsoy's Pharmacy. Thanksgiving offering of Jason Ray Libunao Rodriguez. And the Mass offered in thanksgiving of Mr. and Mrs. Dennis Bayangos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kindly bow your head and let us ask God's blessing. Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan. Ipagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan upang kami ay sumapit sa buhay na para sa amin iyong inilaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo, manaog nawa sa inyo at mamalagi sampu ng inyong kapamilya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Bayan ng Diyos, ang banal na misa ay atin ang naipagdiwang ngayong 19 na linggo ng pangkaraniwang panahon. Humayo kayo, taglay ang malalim na pananampalataya
paniniwala sa Panginoong Heso Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat, salamat, O Panginoon. Ika'y bukas palad sa mga panahon. Bukal ng biyaya, walang sawang pagpapala. Salamat, salamat, O Panginoon. Salamat, salamat, O Panginoon. Ika'y bukas palad sa amang panahon. Bukal ng biyaya, walang sawang pagpapala. Salamat, salamat, O Panginoon. Salamat, salamat, O Panginoon. Ika'y bukas palad sa amang panahon. Bukal ng biyaya, walang sawang pagpapala. Salamat, salamat, O Panginoon. Salamat, salamat, O Panginoon. Ika'y bukas palad sa